for 5 seconds. Ating mo lang palapakan ang Panginoon sa kanyang pagpapalya sa ating buhay. 1, 2, 3, 4, and 5! Sabay-sabay tayo sumigaw! God is good! And all the time! Amen! Napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Sister Shaira. At siyempre, sa bawat isa sa atin. Dahil talagang yung mga nangyari sa ating buhay, binibigyan tayo ng right perspective para magkaroon tayo ng right response dahil alam natin na merong right purpose ang Panginoon sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? So ating tatalakayin naman sa umagang ito ang ating pag-aaralan. Dahil ang mga pagsubok mga kapatid talagang pag dumating sa buhay ng tao, mali-mali yung kanilang mga pananaw. Diba? Yung tayo hindi pa mga Kristiyano, pag tayo ay maraming problema, ang ating naisip ay talagang sabi natin na, Panginoon, bakit sa dinadami ng tao sa mundo ito, bakit ako binigyan mo ng ganitong pagsubok? Bakit sa dinadaming tao na sumakay sa scooter, ako pa yung sumimplang? Sa dami-daming tao nag-apply ng trabaho, ako pa yung hindi na natanggap. Sa dami-daming tao na inutangan, ako pa yung hindi binayaran. So, pero ang Biblia mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng tamang perspektibo upang malaman natin kung ano ba ang salita ng Diyos pag tayo dumaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Kung kayo tatanungin, ano bang mga salita ng Diyos na nagtuturo sa atin patungkol sa pagsubok? Sige nga miyo, magbigay ka nga ng salita ng Diyos na iyong maalala pag ikay dumanas ng pagsubok, lalo na yung kapatid mo na dumanas ng injury at talagang natakbo pa sa emergency room. At talagang gumasos pa kayo ng halos 68,000. Ang laking pera. Buti na lang, pinover ng perpetual. Kasi tinawagan ko sila yung perpetual. Anong unang salita ng Diyos ang i-remind sa'yo ng banal na Spirit of Imo? Romans 5. Romans 5, ano? Yung tungkol sa... Yun! Ano? Ay, ang pamatibay. Ang pagsubok ay? Sige, titignan natin Roma. Sige, handa yung mga verse nyo titignan natin kung yung mga may verse kayo. Titignan natin kung yung tama yung sinasabi ninyo. Romans chapter 5, ano? Verse 3. Sige, basahin nga natin. Sabi ito sa Romans chapter 5, verse 3, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Pagtitiis sa problema, sa paghihirap. So, ibig sabihin yung ating mga pagsubok, yung ating mga dinaranas sa problema, pag ito'y ating pinagtiisan, ito'y magbubunga ng ano? Pag-asa ng magandang pagkatao. So, yun ang na-remind sa'yo. Sister Sarah, meron ka bang verse na naalala niyo kay nasa hospital para ipinong-comfort ka ng Panginoon? Meron ba naalala verse? Yun ang pinaka-never verse mo. For I know the plans for you. Plans not to harm you, but to give you a good future. Praise God. Para sa iba yun? Praise God. Diba? Yan ay sinabi ni Yahweh sa mga Israelita, yung sila ay na-exile. Yung sila ay napunta sa ibang lupain. Sabi ng Panginoon, may plano kong maganda sa inyo. Ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Pero pwede natin i-claim yan. Yung prinsipyo na yan na, Lord, ako'y naniniwala, meron maling magandang plano sa aking buhay, kaya ako nahulog sa scooter. At ngayon, praise the Lord, nandito na kayo si Sister Shara. Palakpakan natin ang Panginoon! Talagang ang Panginoon ay gumagamit ng maraming kaparaanan, maraming mga pangyayari upang hatakin lang tayo pabalik sa Kanya mga kapatid. Dahil, so as the heavens are higher than the earth, so are the ways and the plans of God higher than our ways.
So kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganoon din kataas ang kaisipan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, yun ang kagandahan na meron tayong mga salita ng Diyos. Pag dumating ang pagsubok, dapat meron ang salita ng Diyos na hugutin sa iyong isip at sa iyong puso. Pag walang salita ng Diyos sa iyong puso, saan ka huhugot? Sister Nona, ano ang naalala niyong salita ng Diyos yung nangyari yan kay Shaira? Anong unang niremind sa inyo ng Panginoon? Naalala ko lang ng natatakot ko kami. Wala pagsubok na hindi tayo nakatay. Hindi ko kasi basto, pero yun na kumain. Wala pagsubok na hindi tayo. Saan ano po yan, Sister Nona? Saan verse po yun sa Bible? Na wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinaranas ng lahat ng tao. 1 Corinthians 10:13. Tignan natin kung tama kayo. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos dahil yun din ang i-remind sa atin ng banal na spirito para sa oras ng kainaan, palakasin tayo. Naramdaman niyo ba yung kalakasan pag na-remind kayo ng salita ng Diyos? Biglang something mysterious sa loob mo, sa spirito na bigla kang na-encourage. Bigla kang na-strengthen. Bigla kang na-edify kahit nasa gitna ka ng pagsubok. Kasi hindi naman yung pagsubok ang tatanggalin ng Panginoon. Huwag mo ipag-pray na, Lord, alisin mo mga problema, pagsubok sa akin, Lord. Hindi yan mawawala sa ating buhay. Dahil yan ay bahagi ng ating buhay. Ang hingin mo, Lord, bigyan mo ako ng lakas sa oras ng mga pagsubok. Lakas ang hingin mo. Dahil abnormal ang taong walang problema. Pag gusto mo mawala ng problema, maging abnormal ka. Diba yung mga tao na, diba sarap, minsan nakakaingit yung mga tao gano'n, diba? Kahit yung mga bata nakakaingit nga ito eh. Kasi wala pa sila sa kaisipan ng nating ng mga matatanda. Kaya parang pagtingin mo sila, ako po ba't parang problemado na yung mukha? Pagtingin mo yung mga bata, ayan, si Josue, tingnan mo. Pagtingin mo si Josue, parang walang problema, di ba? Para siyang bata, di ba? Pero pag tayo nagkakaedad na, at tayo ay, sabi ka ni Shaira, nakikita niya na yung mundo ng upo. Ito na yung mundo. At namumulat ka na sa paghihirap, sa kasamaan, sa kabuluhan, sa mga sakit, karamdaman, mga problema ng upo. Talaga yung mukha mo dating ubas, nagiging pasas na. Pero yung mukha ng kapatid nyo, kung yan ay mukhang ubas, di ba? Pero ang mukha talaga ng mga Kristiyano, mukha talaga yung pasas. Kasi talaga, pero sabi nga, di yan sa mukha makikita, kundi nasa loob mo talaga mga kapatid. So, yatin natin, 1 Corinthians chapter 10, yatin natin. So, na 10:13. Buksan nyo ng Biblia. Ito, bibigyan ko kayo ng Biblia. Shaira. Pakibasa mo si Sir Shaira. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. So, 3 puntos lang ang ating pag-aaral sa umagang ito na binago ko yung ating pag-aaralan, that is right perspective, right response, and right purpose. Ito ay naalala ko sa pagtuturo ni Pastor Usayan. So, ating talakayin ito mga kapatid. Sige, Sister Shaira, pakibasa yan. Dahil ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng mga tamang perspektibo sa buhay. Kasi dati yung ating mga perspektibo, mga baluktot, wala sa hulog, wala sa ayos. Hindi naka-align sa salita ng Diyos. Pero pala, pag meron kang salita ng Diyos, ang perspektibo mo sa buhay. Alam niyo yung ibang salita ng perspektibo? Anong ibang mababaw na salita sa perspektibo? Oh, praise God. Magaling magsalita si Shaira kanina. Nagaan itong bata na to. Mayroon siyang speaking skill. First time mo bang nagpatotoo? Ay, hindi naman. Pero kailan ka huling nagsalita sa pulpit ito? High school ka pa? May college. Pero 25 years old ka rin. Kasi sa channel, you have the speaking skill. Use it for the glory of God. Grabe, tumitindig ka. Tumitindig yung balay mo. You have a calling from God. Gamitin mo yung talent mo yan, hindi lang sa paghanap buhay, hindi lang para magkaroon ng source of income. Yung giftings mo, talents na binigay siya ng Panginoon ay para sa kanyang kalunan. Kaya gamitin
You are a very potential worker of God. I can see a teacher, I can see a preacher, and even a youth leader in you. Kailangan lang natin na talagang trabahuin yung sarili natin kasi kahit sabi nga, availability is greater than ability. Kahit ang dami mong abilidad sa buhay, pag hindi ka naging available sa Panginoon, sayang eh. Diba? Sayang yung mga talento. Kaya nga sabi, ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo ay ano? Cemetery. Dahil sa cemetery doon, nalibing ang lahat ng mga talento, lahat ng mga giftings, lahat ng mga kakayanan, karunungan na hindi na nagamit.